sa loob ng maraming taon. Ang mga dekuryenteng sasakyan ay nakita bilang isang luho, Isang bagay na futuristic at hindi maabot ng karamihan sa mga mamimili. Ngunit sinira lang ng Toyota ang harang na iyon. Kaya paano nila ginawa ang isang electric SUV na abot kaya? Ano ang ibig sabihin nito para sa Tesla? At ito ba ang simula ng pagtatapos para sa mga kotseng pinapagana ng gas? Mula sa matapang na diskarte ng Toyota, Hanggang sa ripple effect na idinudulot nito sa buong industriya, Inilalantad namin ang bawat nakakagulat na detalye. at tiwala sa akin, sa pagtatapos nito, hindi ka na muling titingin sa mga dekuryenteng sasakyan sa parehong paraan. Manatili sa akin. Dahil binabago nito ang lahat kung paano gumawa ng kasaysayan ng Toyota. naglunsad ang Toyota ng isang dekuryenteng sasakyan na sobrang abot kaya na ginagawa nitong overpriced ang mga kotseng pinapagana ng gas. Ito ay hindi lamang isa pang bagong modelo. Ito ay isang seismic shift sa industriya ng automotive. Sa loob ng mga dekada, Ang mga dekuryenteng sasakyan ay itinuturing na isang luho na ang presyo ay malayo sa abot ng karaniwang mamimili. Itinakda ni Tesla ang pamantayan para sa mga modernong dekuryenteng sasakyan, ngunit sa isang gastos na nakakandado sa milyon-milyong potensyal na mamimili. Ngayon ay binago ng Toyota ang laro. Ang kumpanya ay matagal nang nag-aalangan na ganap na yakapin ang mga dekuryenteng sasakyan. Na nananatili sa hybrid na teknolohiya. Habang sumusulong ang mga kakompetensya, Ang diskarte ng Toyota ay nakatuon sa pagiging maaasahan at kahusayan ng gasolina Sa halip na habol sa mga uso sa merkado ng electric vehicle. Ang pag-atubili na iyon ay nagdulot sa kanila. Ang Tesla, Kasama ang iba pang mga tatak tulad ng Build Your Dreams at Volkswagen, ay sumulong. na nag-claim ng napakalaking bahagi ng pandaigdigang electric vehicle market. Ngunit ang Toyota ay hindi kailanman lumabas sa laban. Sa halip, Naghihintay sila ng perpektong sandali para mag-strike. Dumating na ang sandaling iyon. kasama ang kanilang bagong dekuryenteng sasakyan na nagkakahalaga ng $13,000. hindi lang sumabak sa karera ang Toyota. Baka nanguna lang sila. Ang hakbang na ito ay nanginginig na sa buong industriya ng automotive. Sa loob ng maraming taon, ang mga mamimili ay mayroon lamang dalawang pagpipilian. Magbayad ng premium para sa isang dekuryenteng sasakyan o tumira para sa isang gas-powered na kotse. Ngayon ay muling isinulat ng Toyota ang mga patakaran na ginagawang naa-access ng masa ang mga dekuryenteng sasakyan. Kung magtatagumpay ang modelong ito, Maaari nitong pilitin ang bawat pangunahing automaker na pag-isipang muli ang kanilang mga diskarte sa pagpepresyo. Ngunit ang desisyon ng Toyota na magpresyo ng isang dekuryenteng sasakyan sa mababang halaga ay hindi lamang tungkol sa abot kaya. May nakatagong diskarte sa likod ng hakbang na ito at binabago nito ang lahat. Paano nakamit ng Toyota ang $13,000 na presyo? Ang unang susi sa tagumpay ng Toyota ay ang kanilang pakikipagtulungan sa Guangzhou Automobile Group, isang Chinese automaker na kilala sa cost-efficient electric vehicle production. sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa isang kumpanyang may kaalaman sa high volume, Murang pagmamanupaktura, Nakuha ng Toyota ang kadalubhasaan na nagbigay daan sa kanila na bumuo ng dekalidad na sasakyan habang pinapanatiling mababa ang gastos sa produksyon. Ang pakikipagtulungang ito ay naging mahalaga na nagbibigay daan sa Toyota na magpakilala ng isang dekuryenteng sasakyan sa isang punto ng presyo na dating naisip na imposible. pangalawa, tinanggap ng Toyota ang teknolohiya ng baterya ng lithium iron phosphate. ang mga traditional na baterya ng lithium-ion ay mahal. At ang kanilang pag-asa sa mga mamahaling materyales tulad ng cobalt ay nagpapalaki ng mga gastos sa produksyon. Ang mga bateryang lithium iron phosphate Sa kabilang banda, ay hindi lamang mas mura, ngunit mas matibay din at nangangailangan ng mas kaunting maintenance. Ang pagbabagong ito lamang ay makabuluhang nagpababa sa gastos ng produksyon nang hindi sinasakripisyo ang pagganap o kaligtasan. ang huling susi sa diskarte sa pagpepresyo ng Toyota ay ang pandaigdigang sukat ng pagmamanupaktura nito. Walang ibang automaker ang may antas ng kahusayan sa produksyon ng Toyota. Ilang dekada na silang gumugol sa paggawa ng mass production, Pag-streamline ng mga supply chain, at pagbabawas ng mga gastos sa bawat yugto ng pagpupulong ng sasakyan. pinahintulutan nito ang Toyota na ilapat ang maalamat nitong kahusayan sa pagputol ng gastos sa mga dekuryenteng sasakyan. na ginagawang posible ang 13,000 na punto ng presyo. Ngunit narito kung bakit ang sasakyang ito ay talagang kapansin-pansin. Hindi lang ito ginawa ng Toyota na mura. Ginawa nila itong mapagkumpetensya. Ito ay hindi isang walang laman. Mababang kalidad na modelo na idinisenyo para lang maabot ang target ng presyo. Tiniyak ng Toyota na naninindigan ito laban sa makabuluhang mas mahal na mga modelo sa pagganap, Mga tampok, At teknolohiya.
At kapag nakita mo kung ano ang aktwal mong nakukuha sa halagang 13,000 ba, Nagiging malinaw kung bakit nagpapadala na ang sasakyang ito ng mga shockwaves sa industriya. Ano talaga ang makukuha mo sa halagang 13,000? Para sa presyong ito, asahan mo ang isang stripped-down, Minimalistic na kotse na walang mahahalagang feature. ngunit ang inihatid ng Toyota ay isang bagay na ganap na naiiba. Ito ay hindi isang maliit na city car o isang downgrade na compact na modelo. Ito ay isang full-size na sport utility vehicle. mayroon itong mga sukat ng Toyota RAV4. Na nag-aalok ng espasyo at pagiging praktikal na inaasahan ng mga mamimili mula sa isang sport utility vehicle. Nilagyan ng Toyota ang sasakyang ito ng teknolohiya na kalaban ng mas mahal na mga dekoryenteng modelo. Isang napakalaking 14-inch touchscreen ang nangingibabaw sa dashboard. Na nagbibigay ng high-tech na karanasan na karaniwang nakalaan para sa mga sasakyan na nagkakahalaga ng higit sa $50,000. Ang interface ay makinis at madaling maunawaan. Na nag-aalok ng tuloy-tuloy na connection at mga advanced na option sa infotainment. Sa likod mismo ng manibela, Tinitiyak ng 8 pulgadang digital na display ng driver na ang mahahalagang impormasyon sa pagmamaneho ay makikita sa lahat ng oras. Ang mga sorpresa ay hindi titigil doon. Ang Toyota ay may kasamang advanced na teknolohiya sa tulong sa pagmamaneho na bihira sa mga sasakyan sa puntong ito ng presyo. Ang mga feature tulad ng adaptive cruise control Automaticong emergency braking. At blind spot monitoring ay karaniwan. Ang mga ito ay hindi ang hinubad na mga tampok sa kaligtasan ng mga sasakyang may budget. Ito ang teknolohiyang nakikipagkumpetensya sa ilan sa mga pinaka-advanced na electric vehicle sa merkado. kahit na ang panloob na disenyo ay sumasalungat sa mga inaasahan. Sa halip ng mga hard plastic surface at minimalist na diskarte, nagdisenyo ang Toyota ng cabin na parang premium. Kasama sa sasakyan ang wireless charging, rear air vents, maraming USB charging port, At isang foldable armrest para sa karagdagang kaginhawahan. Nagsama pa ang Toyota ng 32-color ambient lighting, Na nagpapahintulot sa mga driver na i-personalize ang cabin atmosphere. isang feature na karaniwang nakalaan para sa mga luxury model. Ang Toyota ay nagpapatunay na ang mga dekoryenteng sasakyan ay hindi kailangang magastos para maging mataas ang kalidad. ito ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng isang abot-kayang kotse. Itmo ay tungkol sa paggawa ng kotse na talagang gustong bilhin ng mga tao. At habang ang tag ng presyo ay kahanga-hanga, Ang mas nakakagulat ay ang pagpayag ng Toyota na ibenta ang sasakyan na ito ng lugi. pero may dahilan yun. Hindi ito tungkol sa panandali ang kita. Ang Toyota ay naglalaro ng mas malaking laro. Ang master plan ng Toyota, bakit lugi ang pagbebenta? Ang pagbebenta ng kotse sa isang pagkawala ay parang isang pagkakamali maliban kung ikaw ay naglalaro ng mahabang laro. Ang Toyota ay hindi interesado sa agarang kita mula sa sasakyang ito. Ang kanilang layunin ay mas malaki. Upang dominahin ang merkado ng electric vehicle. Sa pamamagitan ng pagpepresyo sa dekoryenteng sasakyan na ito sa 13,000, Gumagawa ang Toyota ng direktang hakbang para ilayo ang mga customer mula sa Tesla. Build your dreams. at bawat iba pang pangunahing tagagawa ng sasakyang dekoryente. Ito ay hindi lamang tungkol sa isang modelo. Ito ay tungkol sa pagpapabilis ng global electric vehicle adoption. Sa loob ng maraming taon, Ang mataas na presyo ang naging pinakamalaking hadlang sa malawakang paggamit ng mga dekoryenteng sasakyan. Sa pamamagitan ng pag-aalis ng hadlang na iyon, Itinutulak ng Toyota ang buong industriya ng pasulong. na ginagawang pangunahing opsyon ang mga dekoryenteng sasakyan para sa lahat. Ngunit may isa pang layer sa diskarte ng Toyota. Ang hinaharap na monetization. Bagamat maaring nalulugi sila sa paunang pagbebenta, Tinitingnan ng Toyota ang mga daloy ng kita na nagmumula sa mga konektadong serbisyo ng kotse Mga over-the-air na update. at mga pag-upgrade sa hinaharap. Ito ang parehong diskarte na ginamit ng mga kumpanya tulad ng Amazon. Magbenta ng mga produkto ng lugi upang bumuo ng pangingibabaw sa merkado, pagkatapos ay kumita ng pera sa pamamagitan ng mga serbisyo at pagpapalawak. Pinipilit ng Toyota si Tesla sa isang laban na hindi nito kayang matalo. Kung magtagumpay ang sasakyang ito, Mapipilitang tumugon si Tesla. Ngunit ang buong modelo ng negosyo ng Tesla ay binuo sa paligid ng premium na pagpepresyo. Hindi nila madaling i-drop ang kanilang mga presyo nang hindi pinuputol ang kanilang mga margin ng tubo. at dito nagiging tunay na mapanganib ang diskarte ng Toyota para sa mga katunggali nito. Hindi lamang sila nagpapababa ng mga presyo, Nagtatakda sila ng isang bagong pamantayan na pipilitin ang natitirang bahagi ng industriya na sundin. ang Toyota ay gumawa ng kanilang hakbang. Ang industriya ay nanonood. At ang susunod na mangyayari ay maaring magpabago sa hinaharap ng mga dekoryenteng sasakyan magpakailanman. Ang pinakamasamang bangungot ni Tesla ay naging katotohanan lamang. Ang Tesla ay ang hindi mapag-aalinlangan ng pinuno sa industriya ng electric vehicle sa loob ng maraming taon.
Nagtakda ito ng pamantayan, nagdidikta ng mga uso, at pinilit ang buong automotive market na muling pag-isipan ang hinaharap nito. Ngunit na ngayon, Ang pangingibabaw ni Tesla ay nahaharap sa pinakamalaking hamon nito. Ang Toyota ay naglunsad lamang ng isang electric sport utility vehicle Na may napakababang presyo na ito ay ganap na nakakagambala sa merkado. Ito ay hindi lamang isa pang kakumpetensya. Ito ay isang laro changer. Ang bagong electric sport utility vehicle ng Toyota ay nagkakahalaga ng mas mababa sa isang katlo ng Tesla Model Y. Yan ay hindi isang maliit na agwat sa presyo. Ito ay isang direktang pag-atake sa modelo ng pagpepresyo ng Tesla. sa loob ng maraming taon, Umasa ang Tesla sa premium na branding at makabagong teknolohiya nito upang bigyang katwiran ang mga tag ng mataas na presyo nito. Ang diskarte na yon ay gumana kapag ang tanging iba pang mga pagpipilian sa dekuryenteng sasakyan ay masyadong mahal o masyadong mahirap upang makipagkumpetensya. ngunit na ngayon, Winasak ng Toyota ang ilusyon na iyon sa pamamagitan ng pagpapatunay na ang isang abot-kayang electric sport utility vehicle ay maaari pa ring mag-alok ng mahusay na hanay. Tampo. At teknolohiya. Nasa imposibleng posisyon na ngayon si Tesla. Kung ibababa nito ang mga presyo upang makipagkumpetensya, Nanganganib itong paliitin ang mga margin ng tubo nito sa mga antas na hindi napapanatiling. Gumagana ang Tesla na may makabuluhang mas mataas na gastos kaysa sa Toyota dahil Sa natatanging proseso ng pagmamanupaktura nito at patayong pinagsamang supply chain. hindi tulad ng Toyota, Na nakikinabang mula sa napakalaking economies of scale at low-cost partnerships, Ang Tesla ay walang parehong kakayahan na sumipsip ng mga pagkalugi. Nangangahulugan iyon na hindi basta-basta mababawasan ng Tesla ang mga presyo nang hindi sinisira ang katatagan ng pananalapi nito. Ngunit kung tumanggi si Tesla na babaan ang mga presyo, mawawalan ito ng malaking bahagi ng mga potensyal na customer nito sa Toyota. maraming mga mamimili na nasa bakod tungkol sa paglipat sa isang dekuryenteng. Sasakyan ay mayroon na ngayong isang option na mas abot kaya kaysa sa anumang inaalok ng Tesla. Ito ang labanang hindi inaasahan ni Tesla na lalaban. at wala itong madaling paraan. The hidden weaknesses Tesla cannot ignore. Tesla matagal nang nakita bilang isang hindi mapigilang puwersa sa industriya ng electric vehicle. dahil sa teknolohiya. Disenyo. At katapatan ng tatak nito, tila hindi ito mahawakan. Ngunit ang pinakabagong hakbang ng Toyota ay naglalantad sa mga pinakamalaking kahinaan ni Tesla. Mga kahinaan na nakatago sa simpleng paningin sa loob ng maraming taon. Ang isa sa pinakadakilang lakas ng Tesla ay palaging ang imahe ng tatak nito. nilinang nito ang isang reputation para sa innovation Karangyaan. At mataas na pagganap, na nagbigay daan dito na mag-utos ng mga premium na presyo. Ngunit ang pagpoposisyon ng premium na iyon ay isa na ngayong pangunahing kahinaan. Ang Toyota ay nagpapatunay na ang mga dekuryenteng sasakyan ay hindi kailangang magastos para maging mahusay. Maraming mga mamimili ang walang pakialam sa pagkakaroon ng ganap na pinakamahusay na teknolohiya o ang pinakamabilis na acceleration. Gusto lang nila ng abot kaya at maaasahang dekuryenteng sasakyan. Ang pagpasok ng Toyota sa merkado ay inililipat ang pag-uusap mula sa pagiging eksklusibo tungo sa pagiging naa-access. At si Tesla ay nahihirapang umangkop. Ang network ng pagsingil ng Tesla ay dating pinakamalaking kalamangan. ang Tesla Supercharger Network pa rin ang pinakamalawak at maaasahang fast charging system sa mundo. Ngunit ang kalamangan na iyon ay mabilis na nawawala. Ang pamantayan sa pangkalahatang pagsingil ay nagiging mas laganap. At ang iba pang mga automaker, kabilang ang Toyota, ay nakikipagsosyo na ngayon sa mga third-party na network ng pagsingil na lumalawak sa hindi pa nagagawang rate. Sa loob ng ilang taon, Ang eksklusibong network ng pagsingil ng Tesla ay maaaring hindi na isang makabuluhang selling point. Marahil ang pinakakritikal na kahinaan na kinakaharap ni Tesla ay ang kakulangan nito ng isang traditional na network ng dealership. pinangunahan ni Tesla ang modelo ng direktang pagbebenta sa consumer Na nagbigay daan dito na bawasan ang mga markup ng dealership at mag-alok ng mas streamline na proseso ng pagbili. Ngunit ang napakalaking global dealership presence ng Toyota ay nagbibigay dito ng hindi maikakaila na kalamangan. Pinagkakatiwalaan ng mga mamimili ang matagal nang itinatag na network ng dealership ng Toyota para sa pagseserbisyo. Pamnayos. At suporta sa customer. Ang infrastruktura na iyon ay isang bagay na hindi maaring tugma ni Tesla at maaring ito ay isang mapagpasyang kadahilanan para sa maraming mamimili na pumipili sa pagitan ng Tesla at Toyota. Ang Tesla ay hindi lamang nawawala ang kalamangan sa presyo. natatalo ito sa labanan sa infrastruktura. Ang Toyota ay nakagawa ng isang sasakyan na maaaring makipagkumpetensya sa parehong gastos at kaginhawahan. At na ginagawang mas mahina ang Tesla kaysa dati. Opisyal na nagsimula ang digmaan sa presyo ng electric vehicle.
Pinipilit si Tesla sa isang digmaan na hindi nito gustong labanan. Sa loob ng maraming taon, Inilagay ni Tesla ang sarili bilang isang premium na tatak ng sasakyang dekuryente na nakatuon sa pagganap Teknolohiya. At katapatan sa tatak. Ngunit ang nakakagulat na abot-kayang electric sport utility vehicle ng Toyota ay nagbabago sa mga patakaran. Hindi na ito labanan sa pinakamahusay na teknolohiya o pinakamahabang hanay. Ito ay isang labanan sa presyo. At ang Tesla ay nasa isang matinding kawalan. Ang agresibong diskarte sa pagpepresyo ng Toyota ay pipilitin ang bawat iba pang automaker na mag-react. Alam na ngayon ng mga mamimili na ang isang dekuryenteng sasakyan ay hindi kailangang gumastos ng kasing dami ng isang Tesla. nangangahulugan iyon na ang mga kumpanya tulad ng Volkswagen, General Motors. At Ford ay kailangang muling pag-isipan ang kanilang mga diskarte sa pagpepresyo upang manatiling mapagkumpitensya. Ang buong industriya ay hinihila sa isang digmaan sa presyo. At si Tesla ay nahuli sa gitna nito. kung sinubukan ni Tesla na babaan ang mga presyo nito upang makipagkumpetensya, Nahaharap ito sa isang napakalaking problema, mga margin ng kita. Ang kita ng Tesla sa bawat sasakyan ay dating isa sa pinakamataas sa industriya. Ngunit iyon ay dahil na presyo nito ang mga sasakyan nito sa isang premium. Ang pagbaba ng mga presyo ay maaring maging sanhi ng pagbagsak ng pinansyal na kalamangan ng Tesla. Hindi tulad ng Toyota, na kayang tumanggap ng panandali ang pagkalugi salamat sa malawak nitong mapagkukunan at magkakaibang mga daloy ng kita. Ang Tesla ay walang parehong pinansyal na unan. inilalagay ito sa isang mapanganib na posisyon. Ngunit ang kompetisyon ay hindi lamang sa pagitan ng Tesla at Toyota. May isa pang pangunahing manlalaro sa laban na ito, ang BYD. Nalampasan na ng Chinese automaker ang Tesla sa kabuuang benta ng mga electric vehicle at patuloy na lumalawak ng agresibo. Ang Toyota at BYD ay ngayon ay isang pinagsamang puwersa na kailangang isaalang-alang ni Tesla. Ito ay hindi lamang isang 200 na labanan. Isa itong multi-front war. Ang Tesla ay hindi na lamang ang nangungunang kumpanya ng electric vehicle. Isa ito sa marami. At ang kaligtasan nito ay nakadepende sa kung gaano kahusay nitong manavigate ang nagbabagong landscape na ito. Ang Tesla ay hindi lamang nakaharap sa Toyota. Ito ay nakulong sa pagitan ng maramihang mga higanting dekuryenteng sasakyan. Lahat ay nakikipaglaban upang dominahin ang merkado. Ang mga araw ng pagiging hindi mahawakan ni Tesla ay tapos na at ang tunay na labanan ay nagsisimula pa lang. Makakaligtas kaya si Tesla dito? Ang hinaharap ni Tesla ay ganap na nakasalalay sa kung paano ito tumugon sa krisis na ito. Meron itong 3 posibleng landas pasulong. Ngunit wala sa mga ito ang madali. Ang unang pagpipilian ay ang pagbaba ng mga presyo. Maaaring subukan ni Tesla na tumugma sa agresibong pagpepresyo ng Toyota at makipagkumpetensya sa pagiging affordability. Ngunit ito ay may malaking panganib. Ang buong modelo ng negosyo ng Tesla ay umaasa sa mataas na margin. Ang pagbabawas ng mga presyo ay maaaring magdulot ng financial spiral na maaaring hindi mabawi ni Tesla. Ang pangalawang option ay ang pagpapakilala ng modelong Tesla na friendly sa budget. Nagpahiwatig si Elon Musk sa isang mas mababang halaga ng Tesla sa loob ng maraming taon. Ngunit ang pagbuo ng isang ganap na bagong modelo ay nangangailangan ng oras. Sa oras na nagdadala si Tesla ng abot kayang modelo sa merkado, Maaaring naitatag na ng Toyota ang sarili bilang nangunguna sa mga murang dekuryenteng sasakyan. Hindi kayang maghintay ng masyadong mahaba si Tesla. Ngunit ang pagmamadali sa pag-unlad ay maaari ring magresulta sa mga issue sa kalidad at production. Ang ikatlong opsyon ay para sa Tesla na doblehin ang premium na electric vehicle market. mari itong sumandal sa high-end na pagbabrand nito at tumuon sa luxury segment. Tinatanggap na mawawala nito ang mass market sa mga kumpanyang tulad ng Toyota at BYD. Ngunit ang diskarte na ito ay mapanganib. Abot kayang mga dekuryenteng sasakyan ng kinabukasan. At ang hindi pagpansin sa katotohanang iyon ay maaring mag-iwan ng Tesla na natigil sa isang lumiliit na angkop na lugar. Ito ang pinakamalaking hamon na hinarap ni Tesla. Hindi na ito tungkol lamang sa paggawa ng magagaling na mga dekuryenteng sasakyan. Ito ay tungkol sa pag-survive sa isang merkado na lumilipat ng mas mabilis kaysa sa hinulaang sinuman. Ang mga desisyon na ginagawa ngayon ni Tesla ay tutukuyin kung ito ay nananatiling isang nangingibabaw na puwersa sa industriya o nawawala sa background habang lumilitaw ang mga bagong pinuno. pinilit ng Toyota si Tesla sa isang labanan para sa kaligtasan. At wala nang babalikan ngayon. Nagtakda lang ang Toyota ng bagong pamantayan. Hindi lang ginulo ng Toyota si Tesla. Binago nila ang mga patakaran ng laro. Sa loob ng maraming taon, Itinuring ng mga automaker ang mga dekuryenteng sasakyan bilang mga premium na produkto Na may mataas na presyo at nililimitahan ng akses sa isang piling grupo ng mga mamimili. Nagtrabaho ang diskarteng iyon nang ang mga naunang nag-aampon ay handang magbayad ng premium para sa makabagong teknolohiya.
Ngunit ang pinakabagong hakbang ng Toyota ay nagwasak sa pundasyong iyon. Ang mga dekuryenteng sasakyan ay hindi lamang para sa mayayaman. Ang mga ito ay para sa lahat. Ang tanong ay, Ano ang reaksyon ng mga tradisyonal na automaker? Ang mga kumpanyang tulad ng Volkswagen, Ford, General Motors at Honda ay gumugol ng maraming taon sa pagbuo ng mga diskarte sa dekuryenteng sasakyan batay sa tuloy-tuloy. Incremental na pag-unlad. Inaasahan nila na ang mga high-end na dekuryenteng sasakyan ang mangunguna sa pagsingil bago unti-unting ipakilala ang mga opsyon na mas mura. pinilit lang sila ng Toyota na pabilisin ang timeline na yon. Ang Volkswagen, na dating nangunguna sa abot kayang mga dekuryenteng sasakyan, Ngayon ay nahahanap ang sarili sa isang hindi inaasahang posisyon. ang mga entry-level na electric hatchback nito, na minsan ay tila competitive na presyo. Ngayon ay mukhang mahal kung ihahambing. Ang Ford, na nakatuon sa mga dekuryenteng truck at mga modelo ng pagganap, ay dapat muling isaalang-alang ang mga prioridad nito. Ang General Motors ay nasa kalagitnaan ng paglipat ng lineup nito sa electric power. Ngunit sa pagtutok nito sa mid-range na pagpepresyo, nanganganib na mawala ang segment na may kamalayan sa budget. ang Honda, Na naging mas mabagal kaysa sa mga kakumpetensya nito sa pagtanggap ng mga dekuryenteng sasakyan. ngayon ay walang pagpipilian kundi pag-isipang muli ang mga pangmatagalang plano nito. Ngunit hindi lamang mga kumpanya ng kotse ang dapat mag-adjust. Ang mga pamahalaan sa buong mundo ay nagtayo ng mga insentibo sa dekuryenteng sasakyan sa palagay na ang mga sasakyang ito ay mananatiling magastos. Ang mga subsidy, Tax break. at grant ay idinisenyo upang tulay ang agwat sa pagitan ng mga dekuryenteng sasakyan at mga sasakyang pinapagana ng gasolina. dahil ang mga dekuryenteng sasakyan ay nagiging mas mura kaysa sa kanilang mga katapat na pinapagana ng gasolina, Ang mga patakarang iyon ay maaring kailangang muling isulat. Sa halip na mga insentibo na ginagawang mas abot kaya ang mga dekuryenteng sasakyan, maaaring lumipat ang mga pamahalaan patungo sa mga pamumuhunan sa infrastruktura, mga istasyon ng pagsingil, at produksyon ng malinis na enerhiya. para sa industriya ng sasakyan, ito ay hindi lamang isa pang bagong paglulunsad ng kotse. Ito ay isang pagbabago sa kung paano binibigyan ng presyo, pagbebenta, at paggawa ang mga dekuryenteng sasakyan. Pinilit ng Toyota ang bawat automaker na pag-isipang muli ang kanilang diskarte sa pagpepresyo ng electric vehicle. At ang mga hindi mabilis mag-adjust ay maaring maiwan. Ang mga sasakyang pinapagana ng gas ay nahatulan lamang ng kamatayan. Kung ang isang dekuryenteng sasakyan ay mas mura kaysa sa isang sasakyang pinapagana ng gasolina, Bakit may bibili pa ng gasolina? sa loob ng mga dekada, Ang pinakamalaking argumento na pabor sa mga sasakyang pinapagana ng gasolina ay ang gastos. Tinanggap ng mga mamimili na ang mga dekuryenteng sasakyan ay mas mahusay para sa kapaligiran, Mas tahimik. At nangangailangan ng mas kaunting pagpapanatili. ngunit ang agwat ng presyo ay napakalawak lamang. Nawala na ang gap na yon. Inalis ng $13,000 na dekuryenteng sasakyan ng Toyota ang huling pangunahing bentahe ng mga sasakyang pinapagana ng gasolina, ang pagiging abot kaya. Ang paglilipat ay hindi lamang theoretical. Nangyayari ito sa totoong oras. kapag ang isang dekuryenteng sasakyan ay mas mura sa pagbili, Mas mababa ang pagpapanatili. At mas mababa sa kapangyarihan. Ang paglipat palayo sa gasolina ay bumibilis sa isang hindi mapigilang bilis. Ang pagbabago ng presyo na ito ay hindi lamang makakaapekto sa mga individual na mamimili. mabilis na lilipat sa mga dekuryenteng modelo ang mga fleet ng taxi, Delivery vehicle. At corporate cars dahil masyadong malaki ang pagtitipid para hindi balewalain. Ang mga kumpanya ng ride-sharing ay maaaring lumipat patungo sa ganap na electrification ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Ang mga negosyong may malalaking sasakyang fleet, Mula sa mga kumpanya ng rental car hanggang sa mga serbisyo sa koryo, ay hindi na magkakaroon ng dahilan para ipagpaliban ang pag-aampon. Ang mabilis na paglilipat ay gagawing muling susuriin ng mga istasyon ng gasolina, mga tagapagtustos ng pyesa, At mga sentro ng serbisyo ang kanilang pangmatagalang hinaharap. Ang epekto ay mararamdaman din sa mga desisyon sa patakaran sa buong mundo. Maraming mga pamahalaan ang nagtakda na ng mga takdang panahon para sa pagbabawal sa pagbebenta ng sasakyan na pinapagana ng gasolina. na may ilan na naglalayon para sa ganap na pagbabawal sa loob ng susunod na 2 dekada. Ngunit kung ang mga mamimili ay natural na lumipat sa mga dekuryenteng sasakyan ng mas mabilis dahil sa mga bentahe sa gastos, Ang mga pagbabawal na iyon ay maaring dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Ang mga lungsod na minsang nagplano para sa unti-unting pagbabawas sa paggamit ng sasakyan na pinapagana ng gasolina ay maaring makita ang kanilang mga sarili na kailangang ayusin ang pampublikong infrastruktura ng mas mabilis. Ito ay hindi lamang isang evolution. Ito ang simula ng pagtatapos para sa mga sasakyang pinapagana ng gasolina.
At habang ang mga dekuryenteng sasakyan ay patuloy na nagiging mas mura, Ang paglipat na yon ay bibilis lamang. Ang dating tila isang malayong hinaharap ay lumalapit na ngayon ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ng sinuman. Ngunit bago natin ipagdiwang ang pagkamatay ng mga sasakyang pinapagana ng gasolina, merong isang critical na hamon na maaring makapagpabagal sa paglipat na ito. Dahil kahit na gusto ng lahat ng isang dekuryenteng sasakyan, Merong isang pangunahing katanungan. Saan sila sisingilin? Ang infrastruktura ng EV ay dapat sumunod. ano ang silbi ng murang dekuryenteng sasakyan kung walang sapat na charging station? Habang ginawa ng Toyota na mas abot kaya ang mga dekuryenteng sasakyan kaysa dati, Ang mass adoption ay nakadepende sa higit pa sa presyo. Ang pag-charge sa infrastruktura ay nananatiling pinakamalaking hadlang sa malawakang paggamit ng dekuryenteng sasakyan. Ang mabilis na pagtaas ng mga benta ng dekuryenteng sasakyan ay magbibigay ng agarang panggigipit sa mga pampubliko at pribadong sektor na magtayo ng higit pang mga istasyon ng pag-charge at pagbutihin ang bilis ng pag-charge. Ang matapang na hakbang ng Toyota ay maaring magpilit ng pag-unlad ng infrastruktura. Ang mga pamahalaan na dating nag-aalangan na mamuhunan ng malaki sa mga istasyon ng Pagsingil ay maarin na ngayong walang pagpipilian kundi pabilisin ang kanilang mga plano. Ang isang mundo kung saan ang mga dekuryenteng sasakyan ay mas marami kaysa sa mga sasakyang pinapagana ng gasolina ay nangangailangan ng pantay na malawakang pagpapalawak ng mga network ng pag-charge. Ang mga kalsadang may linya ng mga istasyon ng gasolina ay dapat na ngayong mga kalsada na may linya ng mga charging hub. Ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa higit pang mga istasyon. Ito ay tungkol sa gawing mas maginhawa ang pag-charge. Kailangang maging mas mabilis at mas madaling ma-access ang pag-charge sa bahay para sa mga taong walang garahe o pribadong paradahan. Ang mga istasyon ng pagsingil sa lugar ng trabaho ay dapat maging karaniwan Na nagbibigay daan sa mga commuter na magpaandar habang nasa opisina. Ang mga high-speed charger sa mga rest stop at sa kahabaan ng mga highway ay Dapat tumugma sa kaginhawahan ng pag-refuel ng gasolinang pinapagana ng sasakyan. Ang mga negosyo ay gaganap ng isang mahalagang papel sa pagbabagong ito. Nagsimula na ang mga retail chain, Hotel. At shopping center na mag-install ng mga charging station. Ngunit kakailanganin nilang mag-scale up para matugunan ang lumalaking demand. Ang paglipat mula sa bago hanggang sa pangangailangan ay nangyayari na ngayon. ang mga kumpanyang maagang namumuhunan ay magkakaroon ng malaking kalamangan sa pag-akit ng mga customer. Ang Toyota ay epektibong nagsimula ng isang karera hindi lamang para sa mga automaker, ngunit para sa buong sektor ng enerhiya at infrastruktura. Habang nagiging default na pagpipilian ang mga dekuryenteng sasakyan, dapat mag-evolve ang network ng pag-charge upang makasabay. Kung mangyayari ito, isang hinaharap kung saan ang pag-charge ng isang dekuryenteng sasakyan ay kasing bilis at kadali ng pag-refuel ng gasolina na pinapagana ng kotse ay maaabot. Ngunit ang pagbili ba ng isang dekuryenteng sasakyan ngayon ang tamang hakbang para sa iyo? Sa pagpapalawak pa rin ng infrastruktura at mabilis na pag-unlad ng teknolohiya, ang mga mamimili ay may mahahalagang desisyon na dapat gawin. At dinadala tayo nito sa susunod na malaking tanong. Dapat mo bang bilhin ang $13,000 electric vehicle na ito ngayon? Ano ang kailangang malaman ng mga mamimili? Dapat mo bang bilhin itong $13,000 na dekuryenteng sasakyan? Ang sagot ay depende sa iyong mga pangangailangan, iyong mga gawi sa pagmamaneho, at ang pangmatagalang halaga na iyong inaasahan mula sa isang sasakyan. Bagamat ginawa ng Toyota na mas madaling ma-access ang mga dekuryenteng sasakyan, mayroon pa ring mga salik na dapat isaalang-alang bago gawin ang paglipat. para sa mga urban driver, Ang bagong dekuryenteng sasakyan na ito ay maaring ang perpektong pagpipilian. sa mababang presyo ng pagbili, Counting gastos sa pagpapanatili, at kakayahang maningil sa bahay o trabaho, inaalok nito ang lahat ng kailangan ng driver ng lungsod. Ang mga commuter na umaasa sa maiikling pang-araw-araw na biyahe ay mahahanap ang paglipat na walang hirap. Gayunpaman, para sa mga madalas na naglalakbay ng malalayong kalsada, Maaring alalahanin pa rin ang pagsingil sa infrastruktura. habang lumalaki ang network, Hindi pa ito kasing maaasahan o kalat ng mga istasyon ng gasolina. Ang mga mamimili ng madalas bumiyahe ay dapat magplano ng maaga para sa paghinto ng Pagsingil at isaalang-alang kung meron silang access sa pagsingil sa bahay o lugar ng trabaho. Ang paglipat sa mas abot-kayang mga dekuryenteng sasakyan ay makakaapekto rin sa ginamit na merkado ng kotse. Ang kotseng pinapagana ng gasolina ay maaring magsimulang mawalan ng halaga ng Muling pagbibili ng mas mabilis, habang ang mga mamimili ay bumaling sa mga opsyon sa kuryente. nangangahulugan ito na dapat na maingat na isaalang-alang ng mga kasalukuyang may-ari. Ng sasakyan ang kanilang timing kung plano nilang ibenta o ipagpalit ang kanilang sasakyan.
Para sa mga nag-iisip kung ngayon na ba ang oras para lumipat, Malinaw ang sagot. Ang mga dekuryenteng sasakyan ay hindi na isang angkop na produkto. ang mga ito ay isang pangunahing Praktikal na pagpipilian para sa milyon-milyong mga mamimili. Tiniyak ng hakbang ng Toyota na ang mga dekuryenteng sasakyan ay hindi na para lamang sa mga maagang nag-aampon o mga mamimiling may kamalayan sa kapaligiran. Ang mga ito ay para sa lahat. Habang ang mga dekuryenteng sasakyan ay patuloy na nagiging mas mura, Mas mahusay at mas mahusay na suportado ng infrastruktura, Ang desisyon na mag-electric ay nagiging hindi gaanong tanong at higit na hindi maiiwasan. Magpalit man ang mga mamimili ngayon o sa loob ng ilang taon, Isang bagay ang tiyak. ang mga araw ng pagpapalagay na ang mga dekuryenteng sasakyan ay masyadong mahal ay opisyal na natapos. Pero ano sa tingin mo? Alamin natin sa mga komento.